Ang pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no, about naman sa kasabihan na love yourself first. Kung biblical nga ba ito, no? Pinag-uutos nga ba sa atin ng Diyos na maunahin nating mahalin yung sarili natin, no? Ano ang sabi ng Bible tungkol dito guys, no? Ang love yourself first ay, napag-alaman ko na isa siyang quote, no? Ito ay sikat na sikat itong quote na ito, lalo na kapag may mga discussion about self-love, about self-care. Panlaban talaga itong love yourself first, di ba? Lagi mo naririnig ito kahit saan kasi sinasabi nila, hindi ka daw makapagmahal ng kapwa mo kapag hindi mo mahal ang sarili mo, no? So, ano nga ba ang sabi ng Bible tungkol sa love yourself first? Pinag-uutos nga ba sa atin ng Diyos na unahin nating mahalin yung sarili natin, no? Na ang nakalagay dito, basahin natin sa Proverbs chapter 3 verse 6. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. Yan ang nakasaad dito. Ang ibig sabihin nito, kung ano man daw yung mga paraan natin sa buhay natin, kung ano mang mga hakbang ang ginagawa natin, kung ano man yung mga plano natin sa buhay natin, kilalanin muna natin si God. Kung ibig sabihin, i-commit natin sa Kanya through prayer. Ipag-pray muna natin, no? Nang sa ganon, itutuwid ni God yung landas na tinatahak natin. Ibig sabihin, i-guide niya tayo sa tamang landas. Ida-direct niya tayo doon sa tamang landas ng buhay. Hindi tayo magkamali, hindi tayo maliligaw ng landas kapag ikinumit natin kay God kung ano man yung mga paraan na ginagawa natin sa buhay natin, kung ano man yung mga binabalak nating gawin sa buhay natin, kung ano man yung mga plano natin, i-commit muna natin kay God, no? Para i-guide niya tayo kung ano man yung mga decision makings, ano man yung mga choices na gagawin natin sa buhay natin. Kasi nakasaad din yan sa Proverbs chapter 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Ibig sabihin, i-commit muna natin kay God kung ano man yung mga binabalak nating gawin sa buhay natin para bigyan na tayo ng success sa kung ano man yung gagawin natin. Ibig sabihin, para pagtagumpayin niya tayo, di ba? Bibigyan niya tayo ng success sa lahat ng mga ginagawa natin sa buhay natin kapag inuna muna natin siya, di ba? Ibig sabihin, put God first. Hindi yung sarili natin ang unahin natin, kung hindi si God. Kasi si God ang tutulong sa atin, si God ang mag-guide sa atin, di ba? Si God ang magda-direct ng path natin para hindi tayo magkamali, 'di ba? Para hindi tayo makalabag sa kautusan niya, para hindi tayo maligaw ng landas, 'di ba? Kaya unahin natin si God, yan ang pinag-uutos sa atin. Hindi inutos sa atin na unahin nating mahalin ang sarili natin, no? At saka, isa din sa teachings ni Jesus Christ, ipinag-uutos niya sa Matthew chapter 22 verse 37. Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." Ang pinag-uutos nga sa atin dito, sa halip na unahin nating mahalin yung sarili natin, no? Ang sabi niya dito, dapat daw mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at saka ng buong isip. Kasi, bakit nga ba niya pinag-uutos ito? Kasi kapag minahal natin si God ng buong puso, lahat ng mga desires ng puso natin ay naka-align sa will niya, di ba? Lahat ng mararamdaman na ng puso natin ay naka-align sa will ni God sa atin. Kasi, kapag mahal natin si God ng buong puso, isaalang-alang muna natin si God bago tayo mag-desisyon, bago tayo gumawa ng mga choices sa buhay natin, no? Siya muna ang unahin natin bago tayo gagawa ng hakbang kapag minahalin natin siya ng buong puso. At saka bakit kailangan natin siya mahalin ng buong isip? Para lahat ng mga pinaplano natin, kung ano mang iniisip nating gawin, ay ang mga gagawin natin ay naka-align sa mga salita ng Diyos kapag mahal natin siya. Kasi kapag mahal natin si God ng buong isip, hindi tayo gagawa ng hakbang na makakalabag sa kautusan niya, makasakit sa kalooban niya, or makakalabag sa kautusan niya. Kumbaga, lahat ng actions na gagawin natin, lahat ng mga plano na iisipin natin ay naka-align sa mga salita ng Diyos. At saka, sinasabi rin dito na mahalin natin si God ng buong kaluluwa. Kasi, kapag minahal natin si God ng buong kaluluwa, ibig sabihin yung pagmamahal na yon ay pang-eternal na, hanggang kabilang buhay na yon. Kumbaga, walang expiration ang pagmamahal na yon, di ba? Hindi siya na-i-expire kasi nga pang-eternal, kasi buong kaluluwa mo, mahal mo si God. At saka nakasulat din yan sa Bible na mahalin din natin si God ng buong lakas. You shall love the Lord your God with all your strength, di ba? Nakasaad din yan sa Bible. Ibig sabihin, mahalin natin si God ng buong lakas para kapag lahat ng gagawin natin, kung ano man yung mga actions, ano man yung mga hakbang na gagawin natin sa buhay natin, gagawin natin ito
para ma-honor natin si God, mag-glorify natin siya, di ba? Hindi tayo gagawa ng actions, hindi tayo gagawa ng hakbang na labag sa kautusan ng Diyos. Kung hindi, lahat ng actions, lahat ng mga hakbang na gagawin natin ay i-align natin sa mga salita ng Diyos para hindi tayo magkasala sa Diyos, no? Kaya yan ang sinasabi na you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength, no? Dapat yan ang i-priority natin, no? Huwag nating sundin yung quote na love yourself first, kasi hindi yan biblical, hindi yan pinag-uutos sa atin. Maaari pang yan ang maging dahilan para magkasala tayo sa Diyos, no? At saka sa teachings din ni Jesus Christ, ipinag-uutos niya sa atin na you shall love your neighbor as you love yourself, di ba? Mali ba na mahalin natin yung sarili natin? Hindi mali, no? Kasi ini-encourage nga tayo dito na mahalin natin yung sarili natin, pero dapat ang pagmamahal natin sa sarili natin, ipantay natin sa pagmamahal natin sa kapwa natin, kasi yan ang nakasaad dito, you shall love your neighbor as you love yourself. Kumbaga, pantay lang. Huwag nating mahalin yung sarili natin above sa pagmamahal natin sa kapwa natin. Kung hindi, i-level lang natin yung pagmamahal natin, no? Kasi kapag ginawa natin na inuna natin minahal ang sarili natin, ay hindi maganda ang consequences na tatanggap natin kapag inuna natin yung sarili natin, no? Ano nga ba ang mangyayari kapag inuna nating mahalin yung sarili natin? Number 1 na talaga dyan, mabaluktot natin ang kautusan ng Diyos. Mabaluktot natin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, kasi ang tunay na kahulugan ng pagmamahal ay dapat maging selfless tayo, di ba? Yan ang tunay na pagmamahal. Kung ikaw may taglay ka ng pagmamahal sa puso mo, magiging selfless ka, di ba? Kumbaga, unahin mo ang pangangailangan ng kapwa mo kaysa sarili mo. Unahin mo muna yung ibang tao kaysa sayo, no? Yan ang tunay na pagmamahal, no? Pero kapag ikaw, sinunod mo itong love yourself first, ang mangyayari sa'yo, i-priority mo yung mga personal desires mo, i-priority mo ang pagpapasaya sa sarili mo, kasi nga, mahal mo ang sarili mo, higit sa lahat, di ba? At saka, ang pagmamahal mo magiging self-centered, nakatuon na lang, nakafocus ang pagmamahal mo para sa sarili mo, magiging makasarili ka na, no? Wala ka ng time para mahalin si God, wala ka ng time para mahalin yung kapwa mo, kasi nga, inuna mong mahalin yung sarili mo. Yan ang number 1 na consequence na makukuha mo kapag inuna mong minahal yung sarili mo. Pangalawa naman na consequence ang makukuha mo kapag inuna mong mahalin yung sarili mo, ay guguho yung spiritual connection mo kay God, di ba? Mawawalan ka ng connection kay God, kasi nga ang atensyon mo, ang focus mo na sa sarili mo na lang, kasi nga mahal mo ang sarili mo higit sa lahat, di ba? Inuna mong mahalin yung sarili mo, ang magiging tendency noon, ang magiging resulta, wala ka ng time kay God, di ba? Wala ka ng time mag-pray, wala ka ng time makipag-communicate kay God, wala ka ng time para magkaroon ng connection kay God, kasi inuna mo na ang sarili mo, di ba? Sa halip na si God ang unahin mo, yung mga godly works, ang unahin mo, yan ang pagtuunan mo ng pansin, pero sarili mo na, dahil nga, mapagmahal ka sa sarili, di ba? Makasarili ka, no? Pangatlo naman ang consequence na makukuha natin kapag minahal natin yung sarili natin, maaaring itong pagmamahal natin sa sarili natin maglilid sa atin para magkasala tayo sa Diyos, kasi dahil kapag inuna mong mahalin yung sarili mo, lahat na ng atensyon, lahat na ng focus, para na lang sa sarili mo, di ba? Wala ka nang time sa Diyos, di ba? Kung hindi, ang pinapahalagahan mo, ang binibigyan mo ng atensyon, binibigyan mo ng focus, sarili mo na lang, ibig sabihin yung oras mo, yung panahon mo, napupunta na sa pagpapasaya sa sarili mo, napupunta na sa mga personal desires mo. Ibig sabihin, parang sinasamba mo na yung sarili mo. Magkakasala ka ngayon ng idolatry, di ba? Parang iyon na yung sarili mo ang sinasamba mo, kasi yun na yung pinapahalagahan mo, yun na yung lahat ng atensyon mo, lahat ng focus mo, binubuhos mo na sa sarili mo. Ibig sabihin, magkasala ka na ngayon ng idolatry sa Diyos, di ba? Kasi nga, kung saan mo nauubos ang oras mo, kung saan mo ginugugol yung panahon at oras mo sa maghapon, yan ang tinatawag na idolatry, no? Yun na yung ina-idolize mo sa buhay mo. Yun na yung sinasamba mo sa buhay mo. So ngayon, kung ikaw, inuna mong mahalin yung sarili mo, lahat na lang ng pagpapasaya sa sarili mo, lahat na lang ng mga personal desires mo, yun ang pinagtutuunan mo ng pansin, sinasamba mo na ang sarili mo, yan ang ibig sabihin, no? Kaya magkakasala ka ng idolatry. Ang idolatry na yan ay isang serious na kasalanan sa Diyos, no? Yan ay mahigpit na ipinagbabawal sa atin na huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan, huwag tayong sumamba sa mga bagay na likha ng tao, lalo na yung sarili natin, huwag nating sambahin yung sarili natin, no? At saka ang pang-apat naman na consequence na makukuha natin kapag tayo inuna nating mahalin yung sarili natin ay
mawawala na tayo ng focus sa kapwa natin, mabaliwala natin yung ang pinag-utos ni God sa atin na love your neighbor as you love yourself. Paano pa natin maipakita sa kapwa natin na mahal natin sila? Paano natin ma-serve yung kapwa natin, di ba? Paano pa tayo makapagbigay sa kapwa natin? Paano tayo makapagbigay ng time at saka effort natin? Paano natin ma-serve yung kapwa natin? Kung puro sarili na lang natin yung iniintindi natin, kung puro sariling kaligayahan na lang yung iniintindi natin, no, mawawala na tayo ng focus para sa ibang tao, mawawala na tayo ng desire para tumulong sa kapwa natin para i-serve sila, no? At saka, panglima naman na consequence na makukuha natin kapag inuna nating mahalin yung sarili natin ay magkaroon tayo ng negative consequences kasi kapag inuna mong mahalin ang sarili mo, masisira ang relationship mo kay God, masisira ang relationship mo sa kapwa mo, masisira ang relationship mo sa pamilya mo kasi nga ang time mo, ang focus mo, ang effort mo puro sa sarili mo na lang kasi nga inuna mong mahalin yung sarili mo, lahat na lang para sa sarili mo. Wala ka ng time para sa ibang tao, wala ka ng time sa Diyos, wala ka ng time para sa pamilya mo kung hindi ang time mo puro sa sarili mo na lang, no? At saka, magiging dahilan din ito para i-isolate natin yung sarili natin sa kanila, di ba? Ma-isolate natin yung sarili natin sa kanila kasi nga wala na tayong time sa kanila. Kung hindi, puro na lang sa sarili natin. At hindi tayo magkaroon ng genuine happiness kapag ganun ang ginawa natin kasi ang tunay na kaligayahan ay makakamtan lamang natin sa piling ni God, di ba? Ang tunay na kaligayahan kapag ang mga ginagawa mo sa buhay mo, naka-align sa mga salita ng Diyos, naka-align sa will ni God at inuna mo si God sa buhay mo. Si God muna ang mahalin mo, bago yung sarili mo, bago yung kapwa mo. Ibig sabihin, magkaroon ka ng true happiness na magmumula sa loob mo mismo kasi yan ang mapapala mo kapag inuna mo si God sa buhay mo. Makakamtan mo yung genuine na happiness na magmumula mismo sa loob mo, no? Kaya sana guys, no, magkaroon sana tayo ng realization regarding sa kasabihan na ito na love yourself first, no? Kasi hindi siya biblical. Pwede pang maging dahilan para magkasala tayo sa Diyos, no? Kaya wag nating sundin kung ano yung sabi ng tao, dapat ang susundin natin kung ano yung sabi ng Diyos sa atin, no? Kung ano yung will ni God, kung ano yung kautusan ni God sa atin, yun ang mahalaga na sundin natin. Kasi tulad ng sinabi ko, si God ang magbibigay ng kaligtasan sa atin, kaya siya ang mahalaga na pagtuunan natin ng pansin, siya ang mahalaga na sundin natin, hindi yung tao, kasi ang tao na yan, kahit gaano pa man kasikat yung quote niya or yung kasabihan niya na love yourself first, ay hindi magbibigay sa'yo ng kaligtasan yan kapag yan ang sinunod mo. Ang mahalaga na sunod natin ang kautusan ng Diyos, di ba? Para alam na natin kung ano ang reward natin kapag tayo ay masunurin sa mga salita ng Diyos, no? Yung eternal life na nag-aantay sa atin doon sa kaharian ng Diyos, no? Kaya sana ma-realize ng lahat yan na mali po yung kasabihan na yan na love yourself first, no? Kung hindi, yan ay panlilin lang sa atin para hindi natin makumply kung ano ang totoong meaning ng love, no? So, yun lang naman yung aking maisi-share sa araw na to guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!